this is Annalene from Singapore and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Click the follow button at ang notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Malami na natira si Mike, guys. Nagbabalik ang pinaka nakakata-cute na Halloween special ng Siligang sa Gabi. Welcome to Spooking Inaka, the Haunted Office and School Halls Edition. Pero bago yan, hello, ka-okras all over the world. Kamusta kayo? Kami ang nagbabalik ng mga costume kami. Yes, Sa mga gusto sorry. makakita ng costume namin, pumunta lang kayo sa YouTube and Facebook kasi yung vidcast na special cut ay nandyan, makikita niyo yan dyan. But sa mga Spotify, kung gusto niyo audio lang, pwede rin naman. Nandyan lang kayo sa Spotify. Hello sa inyo. Pero bago yan, hello ka-okras all over the world. Welcome to episode 203 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed as P. Jitty. P. Jitty! Yes. P. Jitty. At syempre nandito si Elphaba, si Isha. Si Isha ang ating nag-isang wicked witch. I'm a wicked witches, ang witch with big bills. Bill. Sa episode 202, siya si Horny Isha. Ngayon naman siya si Wicked Isha. At syempre, nag-iisang kilabot ng mga bisdax. Ikaldag mo. Ikaldag mo yan. Yes. Ang dami. Ang ating, hindi siya, ngayon, master storyteller. Siya ang master Kaldagger. Yes. As master showman, Kaldag. Yes. As magic Charing Tatum. Charing Tatum. Pero dapat, Mike, kasi ikaw si Charing Tatum, 'di ba? So dapat OG Diaz and Channing Tatum in one. Paano? At nalaman nga natin sa mga netizens na ang event daw, ang mga kapuso. Uy! Tapos kakaldag ka kasi ikaw si Ayan, nagkamaraming anak si OG dahil si dyan. OG Diaz, correct. At syempre, we are joined by our ka-okras all over the world na mga members, na makikita nila tayo dito sa live stream natin, na special for them. So, hi sa inyo mga guys. Mamaya babatiin natin kayo isa-isa. Hello sa inyong lahat. Oy, sabi ni Jennifer, 3 a.m. dito pero pigil ang tawa ko, may kakaloka. Huwag mo pigilan tumawa, Huwag mo pigilan, Jennifer. baka mautot ka, Jen. Ilabas mo yan. Yes. Ilabas mo yan, Jenny. Hi kay Jen. Gio. Si Gio na dito Gio. na rin. Hi sa inyo, guys. Happy Sunday sa Philippines. I-share nyo na ang link sa mga members nakilala nyo. Sa mga members lang. Huwag nyo i-share sa mga non-members. Okay, but anyway. Nandito tayo dahil tayo ay mga atapang-atao na magbabasa na naman ng mga spooky stories na sinend sa atin ng ating mga ka-okrad bilang tradisyon dito sa ating Spooking in a Series tuwing Halloween. Pero kung gusto niyo mapakinggan ang mga past Halloween specials natin, nandiyan lang yan sa Spotify. Kasama natin sina dati Kapitana ng Wag Kang Lilingon. Oh, diba? yes. Tapos meron tayong Pamahiin episodes and Scary Reddits episodes. So pwede niyo mapakinggan lahat yan dito sa Spotify. Special ang ating series dahil ito ay mga kwento ng kababalaghan na galing sa ating mga dear ka-okras na sinend nila sa atin. Na by the way ay 10,000 na tayo sa Spotify. Hello sa inyo. 10,000 followers sa Spotify. Salamat sa pag-follow at pakinig, ha? Thank you, Correct. guys. Simulan na natin ang ating storytelling para matakot na itong mga kasama natin sa At itong episode na ito ay mga istorya na office and school stories ng mga school. Okay. Okay, so papakinggan natin yan ngayon. Okay, so sisimulan natin ang ating istorya na galing kay Ellie. Galing kay Ellie. Ay, mauuna ako? Ako mauuna. Oh, ikaw mauuna. Yes, ikaw. Okay. Shucks. Pangalan ako.
Guys, kumapit kayo dahil ito ay mga scary stories. Ano ha? Go na kayo. I will start. Okay. Hello po, Jed, Isha, and Mike. Uwu! Sabi niyo, uwu! Uwu! Ganon. Ganon. Uwu! Ganon. Ganon. Okay, good evening po. Bago ko simulan ang story ko, gusto ko muna mag-thank you kasi feeling ko laging may kachismisan ako sa work. Ay, Ito bakit naman din. nagchichismis Yes. lang sa work? Bakit Oo puro nga. chismis? Tiyaray. Bakit hindi Marites. mag-work talaga, Ellie? Tiyaray. Haha, ang hirap kasi ng work from home and graveyard shift ang schedule. Medyo mababaliw ka if wala ka kausap hanggang sa end ng shift. Tama din. naman. Super love ko talaga ang podcast ninyo to the point na minsan, pag sa dining area, ako nagwo-work, yung nanay ko na mismo ang nagtatanong, miss ko na yung siligang ha? Tapos sabay kami nakikinig ng random episode. Hello po sa mami mo. Hi, Ma'am Shi. Hello po, Mami. Ellie. Natatawa ako sa iyo, Jade. Bakit? Mukha kang Ano ba yun, pogong, pogong egoy. Pogong egoy. Grabe. Grabe ka. Racist. Sorry. Grabe siya. She's so fun. Nakakatawa. Anyways, ito na po Uy, yung story. may kulang pala sa ano ko. May tabako. Ano pang pwede? Ano yan? May tabako ako. Nakalimutan ko ang hawakan. Mamaya na Taba sa- mo? Pero wala ano. Ano yan? Bakit may turotot pa? Hindi turotot yan. turotot. Tabako. Diba? Oo, go. Anyway. go. Sorry. Anyways, ito na po yung story. Ayan. Nung high school ako, values teacher ko kasi mom ko. Ay, So teacher ni normally, nanay yan. Okay. oo. So normally kasabay ko siya umuwi from school. So kahit anong oras pa siya umuwi, sumasabay talaga ako sa kanya. Tapos, may tradition sa school namin noon na every December, nagkakaroon ng simbang gabi around 7 p.m. sa medyo malayo sa school namin. And yung mom ko, yung nag-aasikaso noon. Okay. One night after mass, nagliligpit na kami ng mga gamit. Iniakyat na namin yung mga buhat namin. Then, iniwan na namin nung kaklase ko yung mom ko sa faculty room para hintayin na lang namin siya sa baba tapat ng school. Okay. So habang naghihintay kami sa baba ng kaklase ko, maya-maya, tumaas na yung balahibo ko sa batok hanggang arms. Ano na yan? Ba't ganun Weird agad? na. Gusto mo ikaw magbasa nito? Ayoko niyan. Sige, Jet, ikaw na. Tsaring nga. Weird na nandun lang yung tumataas yung balahibo sa akin. Kaya kasi kay Mike Tan hindi yun ang tumataas eh. Ano yung tumataas sa'yo, Mike? Full body balahibo. Full body. Full body balahibo kay Mike Tan ang tumataas. Hindi lang yung arms and batok. True. Sabi niya, weird na nandun lang yung tumataas yung balahibo sa akin. Kaya nabanggit ko sa klase ko na ganun yung nararamdaman ko. Not knowing na siya din kinakabahan na ng mga panahon na yun. Nananahimik siya for a while. Tapos, bigla niyang sinabi na, Eli, huwag kang gagalaw. Sabi ko, bakit? Tsaka niya lang sinabi na may multo palang nakaakbay sa akin ng mga panahon na yun. Kinakabahan siya pero nireassure naman niya sa akin na puting multo daw yung umaakbay sa akin. So hindi ko naman din dapat ikatakot. Pero sinunod ko na rin siya na wag ako gagalaw. Nung bumaba na yung mom ko at nakita kami, saka lang nawala yung pagtaas ng balahibo ko sa batok papunta sa arms ko. Ayoko na ituloy. Ituloy mo! Hindi naman ako natakot kasi kasama ko yung kaklase ko at that time. And medyo I find it cool na inakbayan ako ng multo. Oh my God! Totoo ba? Unless si Casper yung nakayakap sa'yo, so okay puti lang. daw eh. Puti daw. baka- Friendly ghost. Baka nga. Pero yung kaklase ko, yung natatakot kasi siya yung nakakakita mismo dun sa multo. Oh my God. So every time na binabanggit ko yun, pinapatahimik niya ako kasi ayaw niyang sundan kami nung specific na multo na yun. Oh my God. Ayun lang naman yung close encounter ko sa multo. Kasi honestly, wala akong gift sa pag-sense sa kanila since most of the time, wala naman akong pakialam sa kanila.
Hala, may follow-up siya. Siguro meron. Meron naman daw. Siguro meron, pero onti lang. Thank you sa pagbasa. If hindi naman, bakit hindi? Eme lang. I love you all po. Mwah, and more power po sa podcast na ito. Road to 200. Let's go. Ay, oo. Inyong fan, Ellie Berry. Yes. Kasi sinend ni Ellie Berry to before pa mag 200 episodes. Kaya Yes. yun ang pagbati niya. Salamat, Ellie Thank Berry. you, Ellie Berry. Short pero nakakatakot ha, yung istorya niya. Kasi di ba ang schools, notorious yan sa mga kwentong Oo. dating sementeryo. Di ba mga ganyan? Banggit natin ito True. dati. Dating ospital. Correct. Totoo kaya yung mga ganun. Dati daw laging may mga nagpapakita talaga. Tapos may mga estudyanteng sinasapian. Di ba ganun? Yung mga kwento lagi sa school. Naalala ko pa dati nung grade school kami. May multo daw sa amin na sumasapi ang pangalan Sapira. Tas, bongga. Totoo. Sinasapi, bongga. Pang-drag race. Sapira yung name niya. Tapos, sumasapi siya sa mga batang babae. Tapos, lagi nandun sa likod ng gym nangyayari. Yung mga kagulo. So, hindi mo alam talaga, bata naman tayo. So, hindi natin alam kung pam-pam lang ba yung mga class natin o talagang sinasapian sila, di ba? So, Si Sapira, asawa ni Sapiro. Hindi ko alam Pero ito, may question ako sa inyo. Naniniwala ba kayo sa third eye? Oo. Totoo? Naniwala ako sa mga taong may third eye. Totoo? Ako hindi ko alam. Talaga? Kung meron man, ayokong maniwala. May kilala kayo na may third eye? Oo. Ako may kilala totoo? ako. Sa office, dalawa. Si Kyle Echari. Si Kyle Echari. Yung third eye niya nandito sa bata. Yung tattoo yun eh. Tato pala yan. Sorry. Correct. Okay, gusto niyo ba na magka-third eye kayo? Or hindi na? Ayoko. Ayoko. No, ayoko. Totoo? At least alam niyo pag may multo. Di ba? Ha? Ready. Bakit? Ay, gusto ko pala magka-third eye, pero gusto ko, nakokontrol ko siya kung kailan ko lang siya gusto i-activate or I-open. hindi. So, gusto ko, kapag natatakot na ako, totoo. gusto ko na siya i-deactivate. Ganun. Correct. Pero kung meron kayong third eye, anong klase ng multo yung gusto niyo makita ang una? Kasi ang daming uri na multo, di ba? Gusto ko yung parang, Casper levels lang. Yung mga friendly Yung mga ghosts. friendly ghosts. Oo, Kasi yung wala kang napag- choice. Sabagay, pinapili kita. So may Sabi choice mo, ka. pili ako Oo. diba? Sorry. May choice ka pala. Okay, so friendly ghost, Casper. Okay. Kasi, kakanta kayo ng Kasi Celine cute Dion. sila. Oo, tsaka Sorry. cute siya pag nag-transform into tao. Ay, oo nga, no. Correct. Diba? Ikaw, Mike, ano ang mas gusto mo makita? Ang multo ng nakaraan o multo... Tsare! Ay. Charing lang. Ang Wag multo yun. ng kahapon. Ang multo ng kahapon. Ang multo ng nakaraan o multong ginawa mo dahil sa sarili mong mga sarili mo. Hindi nga totoo, Mike. Anong level ng multo yung kaya mong makita? Ay, parang di ko kaya. Any level. As in kahit like kahit na... Matatakotin ako. Halimbawa, yung spirit ng daddy mo. Ganun. Hindi mo carry. Siguro naman happy na siya doon. Kaya wag muna siya magpakita. Hindi na siya magpakita. Hindi mo talaga kaya na may mga supernatural beings. Oo, parang nakakatakot. Okay. Yung nanay ko nga lang na dumadaan dito papuntang CR, nakatakot ako eh. Oo nga pala. Makakita Naalala pa ko ako yun. ng Sa bagay. Ako din, hindi ko kaya. Kaya siguro hindi tayo binigyan kasi walang may kaya sa atin ng third eye. Oo. Tsaka siguro naman, ang sikip-sikip na kung lahat nakikita natin sila. Parang lahat ng empty Nako, space. abangan mo mamaya yung kwento. Huy! Kasi Ano may ba ganyan yan? Ayoko na ako. Anje. May ganyang kwento mamaya na Kasi nga, ay para alam ng mga ka-okra, bilang ako po ay ang nag-producer ng show na ito, syempre nabasa ko na po yung mga ibang kwento. Kaya na-enjoy ko na lang po na tinatakot si Isha. Magbasa tayo ng mga comments ng mga natin, ka-okra Patreon members. Okay. Sabi ni Frank, spooky ba to? Comedy yan. Tama. Sabi niya, spooky talaga. Ganyan. So fun. Tapos sabi ni Jen,
Sabi ni Jen, hindi na ako makakalabas dito sa kwarto para magbanjo. Ay nako, lalo na kung nakita mo yung episode 202. My gosh, Jen. Nako, my gosh. Grabe. Oo. Shit Kahit talaga. mag-arenola, hindi mo kakayanin kahit mag-arenola. Shit talaga. Nakalabutan tuloy ako ulit. Pwede na rin kayong makaramdam through your other senses and not just your eyes, sabi ni Moana. Yes, pwede totoo pala din yun. yun. Sa bagay, may naririnig kang mga Cloud kung ano-ano, chaser. di ba? Correct. Nararamdaman mo nga siya eh. Oh, kahit wala na siya. Ramdam mo pa ba siya? Parang may tumutusok sa likod ko. May tumutusok sa likod ko. Saan banda sa likod? Kasi baka... ito yun, Mike. Bakit tabako ko yun? I think ito. Oo, yung Baka kay Isha, mas mahaba. I think yan. I think yung bling-bling ni Channing Tatum. Yung pole ni Channing Tatum. Yes, the pole. Tutusok sa'yo. Correct. Nakakaloka. Ito sabi ni Lemon, Ay. pinalaki ako ng parents ko na mag-bangs daw ako para maharaan yung third eye ko. Guys, hindi pa kami sinishare sa inyo. Hala! Si Mike Tan dati, ang ganda ng bangs ni Mike Tan dati. Picture reveal. Yung mga panahon na Sige. nagnininang ako sa kasal. Nagnininang ka sa kasal. Ay, tsaka meron kang kalahating bangs. Naalala mo yun? Ay, Yung oo. tinatago mo, oo. Oo. Nagkaroon siya ng era na Jolina magdangal yung bangs ni dati. Mali yung gupit. Ano abangan yan. Oh, correct. But anyway, ayan yung mga first story natin. So, hindi na natin papatagalin kasi 3 story itong babasahin natin. Ay, 3 pala. Okay. Second story natin. Ito naman ay galing kay Ray. Galing kay Ray. Ray. Yes, Okay. kay Ray. Ito. Sabi niya, Hi Jed, Mike, and Isha. Ay, ayoko nito. I'm here to share my experience nung college days ako sa UST. Pinili ko talaga ang scary experience ko sa UST kasi naalala ko, fine arts din si Isha. Magkaiba lang kami ng majors. Oo, Ay, okay. Magkaiba lang kami ng majors. Ha. Pero on the other side ito, rin kasi yung first ever ghost experience ko as a Tomasian. Itago nyo na lang name ko as Ray. Ha. Anyway, ito yon. Sophomore ako noon sa UST CFAD. May org meeting kasi kami dati sa 8th floor. Tapos paggabi na siya, around 7 p.m. kasi dapat magsa-start noon. So while waiting for our org advisor, nakatulog muna ako doon. Ito naman, wala pa. You never sleep alone sa org room. Rule number 1 yan. Totoo? May Oo. ba doon talaga? May something? May narinig kong chismis doon. Shit. Ito, yung room kasi doon sa pinagmimitingan namin is studio type. Like may platform sa gitna for the model of the subjects. Tapos yung gilid, locker siya na naka-layered na para bang stairs. Ganon. Pero doon din kami umuupo when we do our stuff. So doon ako sa part ng mga upuan na stairs thingy nakatulog. Ay, bakit kasi nag-sleep? Inaantok eh. Di ba ikaw nga kanina? Okay, tutuloy go. ko ha. Nakatulog ako ng mga 20 minutes or so. Pero nagising ako dahil sa ingay ng footsteps na tumatakbo at batang medyo sumisigaw. Ayoko. Naimatay. Kaso hinayaan ko lang kasi minsan may mga faculty sa amin na they bring their kids sa work, lalo na if malapit naman na ang time out, mga 5 to 6 p.m. So hinayaan ko lang baka naglalaro. Kasi when I checked my watch, it was around 6:30 p.m. pa lang naman. Wala nang tao usually at this time kasi pinapababa na ng guards ang mga tao unless may ganap talaga. Natulog ako ulit. Ginising ako ng isa kong org mate kasi nandun na raw org advisor namin. So, nag-meeting kami until mga 8 p.m. doon. That time, while in a meeting, biglang sumakit yung ulo ko na hindi ko maintindihan. Aling ulo? Ha! Charing! It's like... Oh my gosh. It's like migraine. Okay. Pero I know I was feeling well before that and I should be feeling well since I took a nap. So habang nakikinig ako sa discussion ng org advisor namin, napansin ko sa peripheral vision ko
Ayoko nang ituloy. Kaya mo yan. Huwag mong bitinin yung mga ka-okras. Napansin ko sa peripheral vision ko na may nakasilip sa door sa room namin. Nung tinignan ko yung pinto ng room, yung door kasi wood sa gilid pero sa gitna glass, nanlamig ako. Hay, Jen, ayoko. Paano yung nanlamig? Paano yung nanlamig, Mike? Bakit parang parang naihilang na Oh, nanlamig siya. Nanlamig siya. Bakit siya nanlamig? Sabi, nanlamig ako. I saw a pale boy peeping through the glass ng door. Ang blurry ng face niya. Fudge. The kid was around 6 to 8 years old. Pinigil ko lang magmura at tumingin ako sa iba para kunyari di ko na lang siya nakita. Pero nanlamig talaga ako na para bang yelo. Napansin ng org advisor ko yun and ask if I'm okay. I said yes. Proceed lang po sa meeting, ganun. Shit, okay. Shucks. After the meeting, my org advisor asked me if I'm really okay. Eventually, I told her what I saw that made me cause a headache during the meeting. She told me na meron nga daw talaga sa 8th floor ng building namin. And bata nga siya na lalaki. Kasi may mga ilan na rin daw na nakakita sa batang iyon na faculty and students din. Minsan din daw, sumasakay daw siya sa elevator. Oh my God. Tapos, nagpapakita rin daw sa mga guard or sa mga CCTV footages. Ganon. I thought that day it will be my first and last time to encounter paranormal things in CFAD. Pero I was wrong. Oh my God. Very wrong. Simula pa lamang siya ng mga encounters ko from the other realm. Kasi sa 4 years of stay ko sa UST, ang dami kong na-encounter. Di ko man maisa-isa dito, pero ito talaga yung tumatak sa akin kasi ito yung very first encounter ko sa UST. From Ray. Hi, Ray. Maraming salamat sa pag-send ng iyong story dito sa Spooking Ina. So marami talaga doon, Ish? Sa CFAD, oo. Kaya ayoko mag-isa doon na iiwan eh. Lagi ako may kasama. Kahit sa elevator. Like ka naman talaga pala may kasama kahit mag-isa kayo. Charing. Charing lang. Kaloka. Pero ikaw, Isha, wala kang spooky story sa CFAD? May mga encounters ako sa CR na parang... Si Mike din, marami encounter sa CR. Mike, gusto mo ba yung encounter ni Mike sa CR? Gusto mo ba yun? Gusto kong higitanin sa'yo, Ish. Gusto kong higitan. Sige, kwento mo. Yung akin naman, may biglang may tubig lang na lumalabas. Ay, ganun Ay, din sa kay akin, Mike. hindi lang tubig. Hindi lang tubig ang lugar. As in, buhos, ganon. As in, kumalat talaga sa lababo, ganon. Kumalat din. Kumalat din. Baboy, guys. Yun. Pero totoo yun, biglang nag-on yung tubig sa lababo. Yung tubig sa CFAD? Ay, sorry, yung nag-on yung Faucet. faucet sa lababo. As in, pumipihit na ganun? O bigla lang lumalabas yung tubig? Bigla lang may lumalabas na tubig. Sa CR kasi, minsan masaya yung mag-isa ka. Lalo na pag magna-number 2 ka kasi at least walang ibang tao. Ay, Pero pag oo. naiisip mo yung mga scary na pwede mangyari sa CR, parang gusto mo na lang na may kasama ka doon, di ba? Totoo yan. Lalo na pag cubicle, di ba? Kasi sa CR ng boys, nag-cubicle lang naman kami pag pulo yung urinal at saka pag number 2 ka, di ba? Pero pag ihi lang urinal lang kami. Eh minsan sa urinal pa, maano ka pa na baka paglingon mo sa likod may nakatingin sa'yo or something, di ba? May mga ganun pang creepy stuff. Pero ito, hihigitan ni Mike yung kwento mo sa CR. Mike, ano yung encounter mo sa CR? Gusto mo malaman na maka-oka? I think same. Kumalat din. Kumalat din. Anong kulay nung kumalat? Anong kulay? Brown or ano?
White. spring water. After a while, naging clear. After a while, naging clear. Nalusaw. Oh my God, grabe. Oo, Ren, parang Kid sa The Grudge nga ang pagka-describe niya dito. Kasi pale daw Pale daw na batang lalaki. Oh my God. Na blurred yung face. Di ba so marinig mo na may... Ayoko Yung yan, gumagaling yung sa Jed. The Grudge. Yung Jed, galing ayoko yung tunog niya dun Feeling ko mananalo yan sa birthday si The Grudge. Bata. Paano niya gagawin? Birthday. Happy birthday. Bagong ni The Grudge, no? Yun yung bago niyang career. Winners na Totoo daw. yan. Correct. Ito rin sabi ni, ito tawan-tawa naman yung, huy, nananakot kami dito, bakit tawan-tawa kayo? Ayun si, si Lemon tawan-tawa. Si Joseph Kirby tawan-tawa na naman. Yan ang natin, first two stories natin. At syempre, sinave namin yung pinaka-scurry dun sa last. So before natin banggitin yung last, magbe-break muna tayo. Quick break para makahinga-hinga naman tong mga kasama kong matatakutin. Magbabalik ang Siligang sa Gabi, the podcast. Hi, this is Annalene from Singapore and I love Siligang sa Gabi, the podcast.